Ang ating series tuwing araw ng Martes is about baptism series. Baptism series. Kaya meron tayong 5 kinds ng baptisms na pinag-aaralan. At una ay natapos na natin ang baptism with the Holy Spirit. Pag naranasan nyo yan, magsasalita kayo ng iba't ibang wika. Okay? At ang ikalawa na baptism na ating pinag-usapan ay baptism into the body of Christ. Ayan. At yung body of Christ na pinag-usapan natin ay hindi tumutukoy sa isang local church o sa isang congregation. Ito universal, pangkalahatan. No? Pangkalahatan. At ngayon, ang ating pag-uusapan na ikatlo na baptism is about water baptism. Ilan sa inyo ay pamilyar sa aral patungkol sa water baptism? Okay, mahiya. Hindi ako magtatanong. Sige na, taas lang niyo kamay. Nakakarinig na kayo ng aral about water baptism. Sino sa inyo hindi pa nababaptize sa tubig? Taas ang kamay. Ayan. Marami-rami pala. Ito mga magkakapatid, hindi pa kayo water baptize, ano? Hindi pa, no? May nawawalang isang kasama nyo, no? Kambal mong isa. O, napagkakambalan ko ang dalawa, minsan, akala ko ikaw yung isa. Okay. Ngayon, kailangan natin ng critical understanding para lubos nating ma-appreciate itong turo about water baptism. Kaya makinig kang maigi. Kung gusto mo nang umuwi, mamayang alas 9 at hindi pa ako tapos, pigilan mo ang paa mo tumayo. Okay? Kasi sayang naman na nandito ka na, hindi mo patatapusin yung topic. Di ba? Sayang naman. Kaya, pag yung katabi mo, medyo nag-ready na ng bag, hawakan mo na yan. Para nga naman, siya kapatid, ay hindi naman masayang yung kanyang nga pong pakikinig. Kasi importante yung pag-uusapan natin, lalo na sa mga porsyong dulo, mahalagang bagay yan. Ngayon, we need to understand what is water baptism. Okay? Ano ba ang water baptism? First, pakita na natin, understanding water baptism. Ayan. First, it is something that Jesus commanded us to do. Ang water baptism ay bagay na pinag-utos ng Diyos na gawin natin. At makikita natin yung utos niya sa Mateo 28, talatang 19, which says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So nakita ho natin dito, kapatid, yung utos ng Diyos. Sa talatang binasa natin, ang Matthew 28 verse 19, ang tawag dyan ay Great Commission. Yung baptism ay nandoon sa Great Commission. Ibig sabihin, bahagi ang baptism ng Great Commission. At dito makikita natin, next slide natin please, water baptism is a part of Great Commission. Pag inanalisa ninyo yun pong Matthew 28 verses 19 hanggang 20, makikita nyo dyan, lalo yung mga magagaling sa English, mga English teacher, ano ang verb dyan? Sa binasa natin na yan. Ang verb dyan is to make. Yung go there, yung go, hindi verb yan. Kasi sa original yan, as you go. Okay? As you go. So, it is not referred to verb. As you go eh. Okay? As you go, therefore, make disciples. Ang verb ay make disciples. Yung salitang baptizing them in the name of the Father and teaching them, hindi siya verb. Siya ay present participle. Yung participle, lalo na reviewin lang natin sandali ang mga natutunan natin
noong tayo po kapatid ay nag-aaral pa, no, sa English subject natin. Yung participle, ang original niyan kapatid ay to participate. Yan ang original meaning niyan yung participle to participate. So, ibig sabihin nito kapatid, yun pong paggawa ng alagad, kabahagi ang baptizing at kabahagi ang teaching. So, hindi ka pwedeng gumawa ng alagad na hindi padadaanin sa water baptism yung taong gagawin mong alagad ni Jesus at hindi po pwedeng hindi mo siya aralan o turuan. Bagamat makikita ninyo ang salitang baptizing and teaching, it is as if ay verb, pero nasa form lang siya ng verb. Pero ang role niya ay hindi verb kundi adjective. Yun ho yung role niya. Okay? Kaya dito ay ipinapakilala sa atin kasi what is an adjective? Adjective that is what? Modifies a noun and a pronoun. That is an adjective, di ba? Nagmamodify ng noun at saka ng pronoun. Ngayon, dito nililinaw sa atin papaano kagagawa ng alagad. How to make disciples. Yun yung pinaka-verb And then, meron siyang dalawang participle na tinuturuan tayo papaano ang paggawa ng alagad at number 1 is baptizing them. So, therefore, nasabi ko dyan, water baptism is a part of Great Commission. Dahil part siya, participant siya, saan? Sa paggawa ng alagad. Yun ang root word ng participle Amen? Merong participation, yun pong baptizing at teaching sa paggawa ng alagad. At dito po ay pinakikita lamang na mahalaga pala talaga ang water baptism. Kasi part siya ng Great Commission. At ang ikalawa, no, na understanding natin patungkol sa water baptism, it is a Christian ceremony of public declaration of faith in Jesus Christ. Ito palang water baptism ay pagpapahayag yan ng iyong pananampalataya kay Jesus Christ. Public declaration. Isang seremonya na kung saan ay ginagawa ang public declaration ng isang tao. At ang gagawin sa kanya, siya ay ilulubog completely in water. So, siya po ay i-immersed. Sa makatuwid, ang water baptism is not pouring of water. Hindi po yung bubuhusan ka ng tubig at ikaw ay binabautismuhan. Hindi rin po ikaw ay wiwisikan ng tubig o ng laway at sasabihin, baptize ka na sa tubig. Ang water baptism is a total submerged in water. Talagang totally nakalubog ka sa tubig. Totally ilulubog ka sa tubig. Bagamat mayroong binabaptize, pinahihiga talaga sila. No? Pero kailangan yung tubig ay at least talagang mas mataas kaysa sa katawan mo. Kasi hindi pwedeng kalahati, lubog ka nga, kalahati lang. Nakalitaw ka pa rin. Hindi yun pagsasubmerge o immersion na sinasabi. Ayan. Naintindihan niyo yan? O, ano yung unang kahulugan ng water baptism natin? Water baptism is what? It is a commandment of the Lord. Utos yan ng Panginoon. Ikalawa, water baptism is a Christian ceremony of public declaration of faith in Jesus Christ by complete immersion in water. Kasi kung hindi ka nilang ilulubog sa tubig, hindi water baptism yung gagawin sa'yo. Kung inilubog ka sa suka, hindi water, kulang yun. Alam ko, pagka nilubog ka sa suka, gagawin kang,
Hindi kaya paksiw ang labas sa'yo. Okay? Hindi ka ilulubog sa anumang uri ng liquid, kundi dapat ay water. Kasi hindi na tatawagin water baptism kung suka ka nilubog. Anong tawag sa'yo? Hindi na water baptize, kundi vinegar baptism. O diba? Dapat water ang gagamitin. Malinaw yun. Ngayon, ang English word ng baptism comes from the Greek word bapto. Ayan. Meaning to immerse or to submerge or to dip completely. Ikaw ay mailubog. Ginamit ang word na completely. Walang po pwedeng may nakalitaw na anumang bahagi ng katawan ng tao pag inilubog ka sa tubig. Kailangan totally lubog ka talaga sa tinatawag natin na Christian ceremony of public declaration of faith in Jesus Christ. At meron pong mga references sa Bible na talagang inilulubog ang isang tao pag binabaptize sa tubig. Makikita natin sa Book of Mark chapter 1 verse 4 and 5. Sabi, John appeared baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him. Saan siya nagbabautismo? Hindi po sa wilderness. Saan siya nagbabautismo? Sa River Jordan. Bakit doon ginagawa ang water baptism? Kasi malalim ng tubig. Amen? Malalim ang tubig. Kaya sa river, sa ilog ng Jordan, ang water baptism niya. Kasi doon niya nilulubog yung taong nagpapabautismo sa tubig. Okay? Ayan. And another reference is in John chapter 3, verse 23. Bilang pagpapatunay na ang water baptism is by immersion. Ang sabi, John also was baptizing at Enon near Salim. Bakit doon daw siya nagbabautismo? Sabi, hindi lang sa River Jordan ginawa ang water baptism ni Juan Bautista, kundi doon daw po sa Enon near Salim. Bakit daw? Because water was plentiful there. Dahil maraming tubig doon. Hindi porke maraming tubig para pambuhos, hindi po para ilubog ang isang taong magpapabautismo sa tubig. At ang sabi ng Bible, and people were coming and being baptized. Ayan. Okay? Another reference is in the book of Acts, chapter 8, 36 to 38. And as they were going along the road, they came to some water, and the eunuch said to Philip the evangelist, "See, here is water. What prevents me from being baptized?" And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water. Okay, so bumaba sila sa tubig. Nakakita sila ng parang swimming pool, no? At bumaba si Philip at ang eunuch sa tubig. At doon, si Philip, binaptize niya yung eunuch. Kaya nakita natin dito, both went down into the water. Sa makatuwid, yung tubig na nakita, hindi po konting basa lang, okay na yun. Tapos lalapat na lang ni Philip yung tubig niya sa konting tubig, tapos sabay wiwisikin niya, yan, ikaw ngayon ay binabutismo ako. Hindi po. Sabi, both of them went down into the water. Bumaba sila sa tubig. Paano sa swimming pool? Bumaba ka. Ayun. Nakuha niyo? Naalala ko, kasama kasi na bautismohan, ano? Tandaan ko yung mukha mo na yan, eh. Okay. Familiar yung face. Sabi ko, familiar sa akin si brother, eh.
Nung nakaraang camp yun, no, Brad, no? Nakaraang camp. Ayan. Nagkaroon ng water baptism. Ngayon, ang ikatlo na kailangan maunawaan natin about water baptism, basahin natin ang number 3. 1, 2, 3. Ito ang kailangan maintindihan natin. Di ba si Jesus Christ nagpa-water baptized sa tubig? Before na mag-start siya ng ministry, ang ginawa niya, lumapit siya kay Juan Bautista at nagpabautismo siya. Yung ginawa pala niyang water baptism, ito po ay mayroong kahulugan. Kahulugan na mangyayari in the future kung saan siya ay mamamatay, siya ay ililibing at siya ay mabubuhay na muli. Bakit po kamo? Sapagkat sa water baptism, pag ikaw ay inihiga sa tubig, ibig sabihin ay patay ka na at ikaw ay inililibing. Tapos pag iniyaong ka, ibig sabihin ikaw ay nabuhay na muli at meron kang taglay na bagong buhay. So yung ginawa ni Jesus sa Mateo 3, mula talatang 13 hanggang talatang 17, ay isang pagpapakita ng mangyayari sa hinaharap, paano niya tutubusin ang isang tao. He died, He was buried, and He rose again. Okay? So yan po ang water baptism para maintindihan ninyo. Ayan, sa Matthew 3:13 to 17. Ang ikaapat na kung may tanong kayo huwag kayong mahiya magtaas ng kamay kung may kayong hindi maintindihan. Number 4, water baptism is a demonstration of our spiritual union with Christ on His death, burial, and resurrection. Ang water baptism pala ay pakikipag-isa natin kay Kristo. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay nagkaroon ng pakikipag-isa sa Kanya. Okay? Kaya pag ikaw, kapatid, ay nabaptize sa water, ipinapalagay mo ang sarili mo kung paano si Jesus ay namatay, namatay ka na rin. Ano yung namatay sa'yo? Namatay na ang dati mong buhay. Yung old life mo ay patay na. At ikaw ay nilibing na. Pag nag-undergo ka ng water baptism, inilibing na ang dati mong buhay na kasama ni Kristo. At meron ka ng bagong buhay dahil kung papaano si Kristo ay nabuhay na muli, bumangon mula sa pagkakalibing, ikaw din ay bumangon mula sa pagkakalibing ng iyong lumang buhay para taglayin ang bagong buhay kay Kristo. Yun po ang ipinakikita rito. Okay? Pinapakita mo kung paano kayo nagkaroon ng pakikipag-isa kay Jesus Christ. Iyan ang water baptism. Pag meron kayong di naintindihan, huwag kayong mahiyang magtanong. Open po ako dyan kasi gusto kong maunawaan ninyo ang teaching natin about water baptism. Next slide natin para maintindihan, okay? Sa water baptism, you are identified with Christ's death. So your old life died too. Kasi ganyan po ang nangyayari pag ang tao, totoong tumanggap kay Jesus Christ. Pag totoong tumanggap ka kay Jesus, first time mong umattend halimbawa sa church, tapos nakanig ka ng preaching ng salita ng Diyos, at doon ay pinangangaral si Jesus Christ na kailangan mo sa iyong buhay. And then, kahit hindi pa nagpapasinod ng prayer yung pastor o sino man na nangaral, pero dyan pa lang sa pagkakaupo mo, ay naniniwala ka na kailangan mo si Jesus. Tinanggap mo na siya. At the moment that you receive Jesus or that you believe in Jesus, yun din yung moment na yun na namatay
ang luma mong pagkatao. Yung old life mo ay patay na. Bigla kang namatay. Yun po yun. Roma 6:6. Ano ang sabi ng Book of Romans 6, verse 6? Di ba? Si Kristo ay napako sa krus upang mamatay ang ating lumang buhay. Yan po yun. So ikaw ay na-identify bilang kasama ni Jesus sa cross na napako. Kasi naniwala ka sa Kanya. Tapos, ikalawa, you are identified with Christ's burial. Your old life is buried or removed. Saka natin pag-uusapan ng Colossians chapter 2, 11-12. Paliliwanag ko yan later on. Ang kahulugan yan. Pero dito, sa pagkakalibing kay Jesus, napasama ka, nakasama niya. Ang nalibing ay yung luma mong buhay. Kasi patay na yun eh. Dapat ilibing. Tapos ikatlo, you are identified with Christ's resurrection. Sa water baptism na gagawin sa iyo o ginawa sa iyo, you are raised to a new life. Yun ang totoong nangyari sa buhay mo. Na dinemonstrate lang, ipinakita lang ng water baptism. 2 Corinthians 5:17. Sino nakakabisa ng talatang yun? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Old things are passed away. Yun yung old life mo. Wala na. Na dati, bugnutin ka, pikun ka dati, ngayon, hindi ka na pikunin. Hindi ka na bugnutin. Hindi ka na moody. Kasi, yung old life mo, wala na. Yan po ang nangyayari sa totoong tumanggap kay Jesus. Ngayon, paano mo ito maipapakita? Sa water baptism. Ayan. Kaya mahalagang bagay na nauunawaan natin ang water baptism. Kasi ito pa, explanation. Next slide. Water baptism is a dramatization of our new birth in Christ. Dinadrama. Sa water baptism, napapasukan mo, dinadrama yung pagkakaroon mo ng bagong buhay. Halimbawa, itong si, ano pangalan mo, Pamela o si Chelsea. Okay. Si Chelsea, magpapa-water baptism siya. Nung habang ikaw, ngayon, ay aming inilulubog sa tubig, dinadramatize mo, pinakikita mo kung ano ang nangyari inside your heart. Kung paano ka nagkaroon ng isang bagong buhay kay Kristo. Ayan sabi niya, no? Kasi dito sa new birth experience natin, sa isang bagong kapanganakan na naranasan natin, tayo ay naging miyembro ng New Testament people of God. Napabilang tayo bilang kasapi ng bagong tipan na mga anak ng Diyos. Tingnan ninyo ang Book of Colossians chapter 2, verses 11-12. Basahin nga natin to sabay-sabay. 1, 2, 3. In Him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God who raised Him from the dead. Unawain niyo maigi. Titigan niyo maigi. May binabanggit sa verse 11 about circumcision. Ano ang pagkaunawa mo sa circumcision? What is your understanding about circumcision? Babalik ka doon sa covenant ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 17. Sapagkat nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Ang sabi ng Diyos sa kanya, lahat ng mga sanggol na isisilang mula sa iyo ay kailangang tuliin. Yung circumcision ay pagtutuli. Naintindihan mo yung pagtutuli? Naunawaan yung pagtutuli? Okay, lahat tayo, mga babae na alam niyo yung pagtutuli, di ba? Hindi na ako magpapaliwanag kung paano ginagawa yan, okay? Para makaiwas na tayo doon pa sa paliwanag pa kung ano yung pagtutuli, di ba?
tinatanggal yung sobrang balat. Di ba? Kinakat off yung excess skin doon sa ng lalaki, di ba? Yun. Okay. So, ganun ang ginawa doon sa lahat ng mga isisilang na mga sanggol na magmumula kay Abraham. Si Abraham ang unang tutuliin kasi sa kanya pinangako ng Diyos yung covenant ng pagtutuli. Tapos pag nagkaroon siya ng anak, dapat tuliin din. Nagkaroon siya ng mga apo, lahat yun ay dapat tuliin para katunayan na sila ay kabilang sa tipan ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang tutuliin ay lalaki lang, hindi kasama ang babae. Amen? Yung pagtutuli pala ay may connection sa water baptism. Bakit? Yun yung sa verse 12. Unawain yung maigi. Di ba? Yung verse 11, basahin mo uli. Ulitin mong basahin. Di ba? Kay Kristo raw, tayo raw ay tinuli. Ngunit hindi sa pamagitan ng kamay. Walang ginamit na kamay. Amen? Ang Diyos ang gumawa nun. Amen? Yung Spirit ng Panginoon. Sa pamagitan ng cutting off of the body of the flesh. Ito yung ating makasalanang pagkatao. Sa pamagitan ng pagtutuling ginawa ni Kristo. Paano tinuli ang isang mananampalataya? Sa Old Testament, tumutukoy yan sa mga Hudyo. Amen po ba? Tayo mga Pilipino, hindi Hudyo, hindi tayo sakop ng pagtutuling iyon kay Abraham. Pero sa pamagitan ni Jesus Christ at sa pamagitan ng water baptism, papasok tayo saan? Sa larangan ng spiritual circumcision para mapabilang ka sa tipan ng Diyos kay Abraham. Kasi hindi ka pwede magmana ng pangako ng Diyos kay Abraham kung hindi ka mapapabilang sa kanyang tipan ng Diyos sa kanya. Paano ka mapapabilang? Kinakailangan, kapatid, ay mag-undergo ka ng water baptism. Kasi kung hindi ka mapapabilang. Tingnan yung verse 12. Having been buried, by the circumcision of Christ. Si Christ ang tumuli. Sa paanong paraan? Verse 12. Having been buried with Him in baptism. Di ba? Baptism. Hallelujah. So, ang baptism pala ay isang uri ng pagtutuli para mapabilang ka sa bansang Israel. Mapabilang ka dito, kapatid, sa pangako ng Diyos kay Abraham. Kasi covenant ng Diyos kay Abraham yun. At itong maganda, sa circumcision sa Old Testament, ang pwede lang tuliin ay ang mga lalaki. Pero pagdating sa New Testament, yung water baptism naman ay pwede hindi lang sa lalaki, kasama na ang babae. Amen po ba? Na kung saan ay binabanggit dito na yung pagtutuling ginawa sa verse 11 ay sa pamagitan ng baptism ni Kristo. Di ba? Sa pamagitan ng baptism ni Kristo, in which you were also raised with Him through faith. At kayo rin ay binuhay na muli. Ibig sabihin, inilubog, tapos itinayo. Okay? In the powerful working of God who raised Him from the dead. So may kaisipan si Pablo na merong literal, natural circumcision na ginagawa sa Israel. Pero meron din namang ginagawa ang Diyos, spiritual circumcision. Tinutuli ang bawat lalaki at babae para mapabilang sa covenant ng Diyos kay Abraham. At ang sabi sa pamagitan ng verse 12, having been buried with Christ in baptism, amen? Kaya kung hindi ka pa nagpapabautismo, hindi ka mapapabilang sa lipi ni Abraham. Na mismo yung blessing ng Lord sa buhay mo.
Kasi, kaya nga ang daming tao, kahit Christian na, parang hindi interesado sa water baptism because of lack of knowledge about what is water baptism is all about. Lack of knowledge about water baptism eh. Akala hindi importante ang water baptism. Diba? Ito, pinababasa atin dito. Ipinakita dito paano ka nagkaroon ng isang bagong buhay. Kaya ang sabi dyan, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him. So, ibig sabihin, tayo ay ibinangon muli, nagkaroon ng bagong kapanganakan by faith in Jesus Christ. So, yan po kapatid. Dinadramatize natin na meron tayong bagong buhay kay Kristo sa pamagitan ng water baptism, wherein ikaw ay spiritually circumcised. Natuli ang mga lalaki at babae sa Panginoon. Kung may tanong kayo, magtanong lang po kayo, wag kayo mahihiya sa akin. At number 5, nakahulugan ng water baptism. Water baptism is the mark of your first obedience after you have been saved. Ito, maging malinaw sana sa inyo yan. Water baptism is the mark of your first obedience after you have been saved. Nang maligtas ka, ano yung kauna-unahang pagsunod mo na gagawin sa Diyos after na ikaw ay masave? Ano yung una-una? Hindi po pagbabasa agad ng Bible nang makatanggap ka kay Jesus Christ. Kailangan magbasa agad ng Bible. That is the first obedience na gagawin ko. Magbasa ng Bible, umattend ng church. No. Pagtapos mong tumanggap kay Jesus, matapos kang maligtas, the first obedience that you must do is to undergo water baptism. Sa Mark chapter 16, verse 16, ang sabi diyan, whoever believes and is baptized will be saved. Yan, ginagamit yan ng mga, anong tawag dito? Anong grupo yung mga yun? Port Watch. Yan. Thank you, Tito Roay. Port Watch. Kasi yun ang turo nila. Yan, gamit nila Mark 16:16. Pag hindi ka nabautisman sa tubig, hindi ka papasok sa langit. Pero hindi yun ang turo natin. Amen? Ang water baptism ay hindi yan nagpapapasok sa langit. Anong gagawin mo para pumasok ka sa langit? Manampalataya ka kay Jesus. Amen? Kasi ang salvation is by faith in Christ. Tingnan ninyo ang Mark 16:16. Hindi, wag yan. Mamaya pa yan. Mamaya pa yan. Yan. Pinababasa ko muna ang Mark 16:16. Tingnan niyo yung Mark 16:16. Basahin nga natin yun. 1, 2, 3. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Gamitin natin kapatid yung mas madalas gamitin para magbigay ng emphasis. Ano yung 2 beses inulit dyan? Yung salitang believe. Kasi siya yung pinaka-highlight ng pinag-uusapan. Ang sabi, ang sino mang naniwala o sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay parurusahan sa judgment ng Diyos. Sino naman parurusahan? Ang hindi sumampalataya. So, ibig sabihin, pag sumampalataya ka, naka-escape ka na ng judgment. Kasi ikaw ay saved. Amen po ba? So therefore, whoever believes, yan. Ibig sabihin, you are saved and is baptized. Yung salitang baptism dyan, kapatid, ay ang kahulugan po niyan, basta po natin, yung next natin, ayan. Para mapaliwanag ko sa inyo, Mark 16:16 does not say that water baptism can save. The importance of this particular verse is believe. It says, if you do not believe, you will be condemned or judged. So the interpretation of Mark 16:16 is, when you are saved by believing and is baptized, yan. Ano ngayon ang water baptism? It is an action that shows
your willingness to obey Jesus. Kasi siya yung unang-una mong first obedience eh. So, pag ikaw ay dinasave ka, tumanggap ka kay Jesus, and the first thing na isang bagay na gagawin mo, lapit agad sa preacher, papabaptize po ako sa water. Yun po eh. Bakit? Pagpapakita yon na ikaw ay willing sumunod kay Jesus. Yun pala yun. Ang maliligtas pala, faith with obedience. Faith, evidence by obedience. Kaya kasi faith without obedience is dead faith. Sabi ng James 2 verse 20. Kasi yun pong water baptism is our obedience. Ayan. Kaya water baptism does not save, but shows our willingness to obey Christ. Kaya ka nagpa-water baptize kasi gusto mong ipakita, handa po akong sumunod kay Jesus. Okay? So water baptism, therefore, is a symbol of commitment to obey and follow Jesus. Kaya nililinaw yung sa Mark 16:16 na sinasabi, whoever believes and is baptized will be saved. Kasi nga, totoo naman, kung ang faith, wala namang makitang, tapos hindi ka willing sumunod kay Jesus Christ. Hindi na faith yun. That's not a real faith. That's a fake faith. Hindi ka talaga maliligtas. Kasi ang gusto natin i-emphasize dito, ang water baptism is the first obedience that you must do. Yun agad. Kaya, maipapakita ko sa inyo, mga kapatid, sa next slide natin, number 6, water baptism should be done immediately after salvation. Pagtapos mong maligtas, anong sunod? Water baptism agad. Hindi pwedeng naligtas ka, aabutin ng 10 taon, saka ka pa magpapa-water baptize. Uy, kapatid, ba't ganun? Inabot pa ng 5 taon, 3 taon, 2 taon, 6 na buwan, 3 buwan, 2 buwan. Dapat right away, after natanggapin mo si Jesus, naka-schedule ka kaagad sa water baptism. Yan po ang tinuturo ho dyan, kapatid. Amen? Kasi bakit? Water baptism is the first mark of your obedience. Yun agad ang unang-una. Kaya pag ikaw ay tumanggap kay Jesus, wala kang ibang iisipin, magpa-water baptize ako. Yun agad ang unang-unang sasagi sa iyo eh. Ang tanong, ba't hindi sumasagi? Because of lack of knowledge in the Bible. Hindi agad nagbabasa ng Biblia. Basahin mo ang Book of Acts, nandyan lahat yan. Kaya lang, hindi nagbabasa ng Book of Acts. Kaya hindi niya nakikita na yun pala ang kailangan ko, ang water baptism. Sabi, water baptism should be done immediately after salvation. Tingnan natin ang Acts chapter 2, 37 to 38. Tingnan ninyo yung mga taong nag-respond sa preaching ni Peter. 3,000 tao yan. Ang sabi, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Tingnan nyo, anong gagawin namin ngayon? Kami ngayon ay tumanggap kay Christ, pakikinig lang namin sa inyo. Eh dapat ipakita ninyo na talagang kayo ay nagbabago na at kayo ay kailangan magpabautismo sa tubig. Ang tugon agad, kailangan kayong magpabaptize sa tubig. Sabi ni Peter dyan. So, importante ang water baptism. Ulitin natin, ang water baptism hindi nagliligtas. Ang nagliligtas ay ang faith natin kay Jesus Christ. Pero ang water baptism ay kailangan natin after na tayo ay masave. Kasi katibayan, ang faith mo ay hindi patay, kundi buhay. Kasi merong agad na first obedience immediately. That's water baptism. Yun agad ang evidence eh. First evidence ng unang pagsunod mo ay water baptism. Hindi bibili ka agad ng Bible. Nang masave ka, bili ng Bible.
Hindi po. Kaya nung ako ay tumanggap kay Jesus Christ, again, sinabi ko sa pastor namin, sabi ko, kailan po ang schedule ho ng water baptism? Sige, lahat ng mga gusto magpa-water baptize, mga tumanggap, magpalista, palista na kami agad. Kaya inabot ako ng August 30, 1980. 8 months pa bago ako nabautismuhan sa tubig. Kasi hinintay yung maraming nagpapalista. During that time, 25 lang ang naka-attend doon sa Bible study namin. Ilan lang kaming bago, 3 ata. O so naghintay pa ng mga marami pang mga bago. Sabi ako noon. Tapos hanggang sa August 30, nakaipon ng 300. Kasi marami mga pumapasok ng mga bagong 300 kaming binautismuhan sa tubig na ginawa diyan sa malapit sa Manila City Hall. Ngayon, wala na ata ngayon dun Anong tawag dun? Nakalimutan ko na yung place na pinagbautismuhan sa amin. Pero dati doon, mayroong isang place doon. Nakalimutan na, matuto ko na dati yun, yung lugar No? Na sa amin. 300 kaming lahat na na-water baptized. Kasama na yung mga, nung Sunday na dumalok at tatanggap lang kay Lord, binautismuhan agad sila. Bakit? Kasi, yun naman talaga ang kailangan After nang ikaw ay maligtas, kailangan mo mabautismuhan sa tubig. Hindi na pinapatagal yan. Okay? At reference natin, Acts 8 verse 12. Next natin slide, Acts 8 verse 12. Nang pumunta si Philip sa Samaria, nag-preach siya doon. Ano ang sabi? Basahin natin. 1, 2, 3. O ano agad ang una-una nilang ginawa? Yes. That was their first obedience. Ano yung first obedience nila after ma-save? They were baptized, both men and women. They were baptized immediately. Kaya tinawag ang water baptism the first obedience after salvation. Kung hindi man agad-agad na babautismuhan, at least nag-respond agad siya. Gusto ko pong magpabaptize. Sasabihin niya sa kanyang primary leader o cell leader, ililista agad siya. Yun, kasi bakit? Yun ang kanyang first obedience after na ma-save. Ikaw, naalala mo ba nung unang-una ka ma-save? Ano yung first obedience na ginawa mo? Nagbasa po ako ng Bible. Hindi dapat yun ang first obedience. Kasi biblical, lahat ng mga naniwala, ano agad ang ginawa? They were baptized. When they were saved, they were baptized. At totoo nga salita, immediately. Ganun kabilis. Next natin na reference ay Acts chapter 8, 36 to 38. Ito yung kausap ni Philip, yung eunuch. Sinisharan ni Philip the Evangelist, yung eunuch na kanang kamay ng isang queen, si Queen Candace ng Ethiopia. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, sige na, sumakay ka na doon sa karwaheng sinasakyan ng eunuch. At nagbabasa siya ng Biblia. At nang umupo ngayon si Philip, tama-tama, nagbabasa ng Book of Isaiah. Sabi ng eunuch, hindi ko naintindihan itong nakasulat dito na dinala siya sa patayan at hindi siya umimig. At mula doon, sinir niya patungkol kay Jesus Christ. Na si Jesus yung tupang dinala sa patayan at hindi umimig. Tapos, eto na. And as they were going along the road, they came to some water. And the eunuch, by the way, eunuch ako ng eunuch. Baka hindi nyo naintindihan ko ng eunuch. Ano ba ang eunuch? Yan ay title doon po sa mga nangangasiwa sa reyna at sa mga prinsesa. Sila po yung para mga bodyguard. Sila po yung mga kasakasama sa kwarto na nagsiserve sa mga prinsesa at sa mga reyna. Pag sinabing eunuch, tinatanggalan po sila ng itlog ng lalaki. Mga lalaki po yan, tinatanggalan ng
kinakas, anong term niyo, Tito Roy? Kinakarcerate, oo. Tinataga para hindi po makapagbuntis at hindi tumigas yung ari nun. Kasi, para yung prinsesa, safe, hindi marirape. Tsaka yung reyna, hindi siya marirape. Ganun ho yan. Hindi ka pwede mag-serve sa prinsesa, pupunta ka sa kwarto ng prinsesa. Siyempre, ikaw ang guard nun. Ikaw ang babantay dun. Kahit saan napunta yun, kahit nasa comfort room yun, hindi mo siya marirape kung ikaw ay tinanggalan na nakakayahan na makapag-sex. Yan po yun. Yun po ang tawag sa mga eunuch na sinasabi. Intindihan nyo? Kasi nga, eunuch ako ng eunuch, baka hindi naman naintindihan kung ano yung eunuch. At least naunawaan nyo ngayon. Okay, yan. At ang sabi rito, sabi ng eunuch, here is water. What prevents me from being baptized? Ang tindi nito, ha? Nung naririnig niya yung pinangangaral si Jesus, ayan, may tubig. Walang pwedeng humadlang sa akin. Gusto ko magpa-water baptism. Ang tindi nito. And Philip said, eto sabi muna ni Philip, gusto manigurado ni Philip, kasi hindi pwedeng i-water baptize ang hindi totoong save. Hindi totoong ligtas. Sabi niya sa verse 37, and Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he replied, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Yung Son of God, pinag-aaramin sa Bible School yan. Ibig sabihin ng Son of God, pinapantay ni Jesus ang sarili niya sa pagiging Diyos. Equal with God. So, Son of God, meaning God, Diyos din siya. Kaya pinahayag niya na si Jesus ay Diyos. At anong sabi ng verse 38? At inutos ngayon ng eunuch na ihinto yung chariot, yung karwahe, at pareho silang bumaba sa tubig at dito ay binabday siya agad. Tingnan ninyo kapatid, hindi na pinagpabukas pa. Right away, the moment that he believed in Jesus, binautismuhan na agad. Kailan pa kayo nakadalo? June po, this year. 6 months na. Dapat, pag-atin mo na yun, totoong tinanggap mo si Jesus, water baptism agad. Akalista na, praise the Lord. Dapat, sino ba ang primary leader mo? Naku po, kailangan magpadista na talaga. Amen. Kasi, yan talaga ang unang-unang personal obedience ng tao, water baptism agad. Next reference natin, Acts chapter 22, verse 16. Ito, nagpapatotoo si Apostle Paul. Alam niyo ba si Apostle Paul, di ba? Si Apostle Paul, nakakilala sa Panginoon. Dati siya ay Pharisee, member siya ng relihiyon ng mga Hudyo. Inusig niya ang mga Kristiyano, gusto niyang patayin, hanggang sa inaresto siya ni Lord patungo sa Damascus. Nagpakita si Lord sa kanya saan yung nagliliwanag na bumulag sa kanyang mata. At ang sabi, narinig na ang tinig, pero hindi niya nakikita kung sino yung nagsasalita. Sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. At mamaya-maya, hindi na siya makakita. Inalayan siya ng mga tao, pinasok siya sa Damasco, at nabulag siya, hindi siya makakita. 3 araw siyang maaring nakahiga. At kinausap ng Diyos ang isang lingkod niya sa Damasco, si Ananias. Puntahan mo si Saulo na nakatira sa isang matuwid na daan. Sabihin, street. Doon siya nakatira ngayon, nakapanuluyan. So nagpunta ngayon si Ananias at nasumpungan niya ngayon si Pablo. At kinausap ni Ananias si Pablo, sinugo ako ng Panginoong Yesus na nagpakita sa iyo sa daan. At dito, kinuwento kapatid, no? At hanggang sa verse 14, ang sabi ni Ananias sa kanya, nagkikwento lang siya dyan, the God of our fathers appointed you. Sinasabi sa kanya, kay Pablo, appointed you to know His will, to see the righteous one, and to hear a voice from His mouth. For you will be a witness for Him to everyone of what you have seen
and heard. At sabi sa kanya, and now, why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on His name. Tumayo ka at magpabautismo ka sa tubig. Tingnan nyo, kasi walang sino man ang pwedeng lumapit kay Paul, tatatakot sa kanya. Kasi katatanggap lang niya kay Jesus eh. Si Lord nag-utos ng kanyang lingkod, puntahan mo yun. Kasi bakit? Kailangan mabautismuhan ng taong iyon. Kaya inutusan agad si Ananias para sabihan, bumangon ka dyan at magpabautismo sa tubig. Importante pala sa Diyos ang bautismo sa tubig. Binabaliwala natin. Diba? Hindi natin na ibabahagi sa ating mga bagong kasapi sa cell group ang kahalagahan ng water baptism. Di ba? Eh, hindi naman po pwedeng yan lagi lang ang preaching natin, ang water baptism. Di ba? Kaya, niloob ni Lord na magkaroon tayo ng ganitong serious teaching about baptisms para nang sa gayon, naintindihan ninyo ang patungkol dyan. Kaya dapat malaman mo ngayon, pag meron kang kasakasama, pagtanggap kay Jesus Christ, alokin mo, totoo bang tinanggap mo si Jesus? Kung totoo, dapat magpa-water baptism ka. Pag tumanggi siya, ibig sabihin, question mark pa yung salvation niya. Hindi pa malinaw sa kanya kung sino si Jesus. Ganon. Totoo po yan. Kasi dito nakita natin, totoo yung salvation ng mga taong lumapit sa Panginoon. Acts 10:47 to 48. Ito naman, nang mapunta naman si Pedro sa bahay ni Cornelius, isang kapitan ng 100 mga sundalong Romano, na ito naman, bago nagpunta si Pedro doon, nananalangin itong si Cornelius. Nakakita siya ng pangitain, isang anghel ng Diyos ang bumisita sa kanya. At sabi sa kanya, naaalala ng Diyos ang iyong mga paglilibos na ginawa at ang iyong mga panalangin. Magsugo ka ng tao kay Pedro at papuntahin mo rito para makarinig ng aral sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. So sa madaling sabi, pinahanap si Pedro hanggang sa natagpuan si Pedro na nasa Joba. Ngayon, si Pedro ngayon sumama at nang pumunta siya dyan, ay nakita niya ang daming tao, daming invited ni Cornelius. Grabe sa evangelism si Cornelius. Inibitahan ang kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan, kakilala, at inibitahan niya yung mga tao maaaring nasa mataas na posisyon. Ginamit niya ang posisyon niya bilang kapitan ng Roman soldier para mag-anyaya ng marami. Ang sabi ay maraming tao sa loob ng bahay ni Cornelius. At si Pedro ngayon ay nag-preach at ipinakilala niya si Jesus. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, doing around and healing those that were oppressed by the devil, for God was with him. Habang siya'y nagsasalita, bumaba ang Holy Spirit sa mga taong nakikinig. Pwede pala yun, na ang Holy Spirit bumaba habang nakikinig ka ng pangangaral. At silang lahat ay nagsalita ng iba't ibang wika. Bay, grabe yung ano na yun. Ibig sabihin, yung puso nila, naniwala na. May faith na sila. Tapos, nung nagsasalita sila, verse 47, sabi ni Peter, can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? Pakibasa nga sa version ng Tagalog nyo dyan. May Pinoy version ka ba dyan? Comes? Wala. Meron. Sige. Basahin mo nga yung verse 47. Verse 47 lang muna. Kaya natin tinanggap din ng mga taong ito ang Holy Spirit. Ngayon, sinong makakapigil na mabaptize sila sa tubig? Right away, water baptism agad ang isiningit ni Peter. Nang makita niya, totoong save yung mga tao, na-save talaga yung mga tao, isiningit niya agad yung water baptism. Kasi alam niya yung teaching na tinuturo natin. Na right after salvation, what comes next? Water baptism. Pagkatapos mong maligtas, Jackson, anong dapat sumunod? Nagtatanong ka ba o sumasagot ka?
Water baptism. Totoo yan, kailangan magpa-water baptism. Nabaptize ka na, Jackson? Sa Camp Nou? Saan ba? Saan ka na? Saan yun? Oo nga, kalimutan ko lang, pinuntahan natin. Saan yun? May mga rebulto ng Madre. Ay, ng Mama Mary. Saan yun? Dito sa gilid. Sa gilid? Sa gilid. Yung po, meron swimming pool po. Sa swimming pool doon sa sa Residencia de Manila, dito lang. Oo. Maraming binautismuhan tayo dyan. Alam ko na bautismuhan na siya eh. Kala ko nga sa camp eh. Kasi katabi niya yung nabautismuhan sa camp eh. Kala ko magkakasama sila, magkahiwalay pala. Okay? So nakita natin, after na makita ni Peter, na save talaga yung mga tao, he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Next na siya. Kung hindi importante yun, hindi sisingit yun ni San Pedro. Pero ba't ngayon, parang hindi interesado ang mga Christians na sa water baptism, di ba? Pagdalo na ganyan, umatin, gusto maging worker, pero wala sa isip nila ang water baptism. Kung hindi pa i-announce, hindi pa magpapalista eh. Di ba, no? Di ba? Kung hindi pa tititigan ng masama ng cell leader, magpapa-water baptism ka, no? Opo. Natitigan ng masama eh. Di ba? Kung hindi ba ipinalista ng cell leader, hindi magpapalista. Ngayon, nakita natin ang kahalagan pala nun. Di ba? Up next reference natin, Acts 16, verses 14 to 15. Ayan. Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yes, tingnan po ninyo. Ang totoo ang context niya, naglalakad si Pablo sa lugar ng Macedonia, sa Pilipay. Naghahanap siya ng mga magsisharean niya. Dumaan siya sa tabi ng ilog na maraming mga babae na nagkikwentuhan. Lumapit siya at doon ay nagsimula siyang mag-share. Sa dinami-dami ng mga babae na nandoon nakikinig sa kanya, isa lang ang nag-respond sa kanyang sharing. Sino? Si Lydia. Sabi, one who heard us was a woman named Lydia. Ano ang sabi? The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Binuksan ng Diyos ang puso niya para makinig sa sinasabi ni Paul. Ano nangyari? Pagkatapos siya makinig, nagpabaptize agad siya sa tubig. Wow. Nagpabaptize agad sa tubig. At another reference, Acts chapter 16, verse 30 to 31 and 33. Basahin naman natin to. Malakas na tinig. 1, 2, 3. Then he brought them out and said, Sirs, what must I... Ito naman, ang nabaptize dyan, pati kasamang pamilya niya, yung jailer, yung nagbabantay sa kulungan. Kasi nakulong sila Paul and Silas dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tapos, nagkaroon ng lindol. And then nabuksan yung mga pintuan ng kulungan. Pati yung mga nakatanikala sa kanilang paa at kamay na nakalagay. Lahat ay naputol. Akala ngayon, noong nagbabantay na
na jail guard ay nakatakas na lahat ng preso, magpapakamatay na sana siya. Kasi sagutin niya lahat yun eh. Kung hindi siya magpapakamatay, siya ang papatayin eh. Ngayon, sumigaw ngayon si Pablo. Sabi niya, wag mong gawin yan, nandito kami. Tumatakbo ngayon yung jail guard at lumuhod sa harapan ni Pablo sa takot. Kasi nakita niya, hindi pangkaraniwang tao to. Kasi sila Pablo, pinaurusahan muna sila eh. Hinagupit muna sila eh, kaya duguan sila. Pero umaawit sila. Umaawit sila kay Lord. Sa pag-awit nila na yun, hindi biglang lumakas ang ulan. Walang ulan. Nagkaroon ng lindol. At naraman ng jail guard na yun, dahil sa awit nila na pagpupuri sa Diyos, yung presensya ng Diyos ay bumaba doon sa lugar niya. Kaya sabi niya, anong dapat kong gawin para ako ay maligtas? Anong sabi ni Pablo? Believe in the Lord Jesus and you will be saved and your household. And Paul and Silas spoke the word of the Lord to the jail guard. At hindi lamang sa jail guard, pati yung kanyang pamilya. At dinala sila ng jail guard, upang hugasan ang kanilang mga sugat. Ano ang respond nila, si jail guard at ang pamilya? Yung salitang at once. Pag hinanapan nyo ng synonym ay immediately. Immediately, he and all his family were baptized. Hindi, no? Nagpabautismo agad sila. Kaya yan agad ang pababasa ninyo sa yung Book of Acts pagka may mga bago kayong converts kay Lord. Basahin mo yan buong Book of Acts. Ano mapupuna mo? Puro po water baptize lahat. Gagawin mo dapat yan. Ganun, kasi importante yan. And Acts 18, verse 18. Acts 18, verse 8. Basahin ng isang sister. Ilingan natin si Miss. Water baptized ka na ba? Irie? Okay. Sige, pakibasa nga, Miss Irie. Acts 18. Sorry po pa. Sige, okay lang. Acts 18, verse 8. Crispus, the ruler of synagogue, believed in the Lord, together with his entire household, and many of the Corinthians, hearing Paul, believed and were baptized. Tingnan nyo, marami sa mga nasa Corinth, nang marinig si Paul, naniwala. Anong ginawa agad? The first thing that they did was, ano yung first obedience nila? After na sila ay masave, nagpabaptize. Yun po kaya nga po, ang baptism ay first obedience yan after you've been saved. Walang iba. Walang iba. Walang po pwede, after you've been saved, ano magawin? Umatin ako ng cell grouping. No, hindi dapat water baptism agad. After you've been saved. Kaya kung kayo, may nag-witness kayo at nakita nyo tumanggap, alukin nyo agad. Kailangan po kayo magpa-water baptize. Paliwanag mo sa kanya yan, tinuturo ko na yan. Pakita mo sa kanya yan, ang kahalagahan yan. Willing ako kasi nung madaling araw, kasarapan ng tulog, nag-ring ang telepono ko. 4:00 ng madaling araw. Umiiyak yung nasa kabilang linya. Sabi sa akin, Pastor, ngayon din po, bautismuhan niyo ako. Sabi ko, sino to? Si sister po. Bautismuhan, bakit? Kasi po nanaginip po ako. Matagal na akong dumadalo sa church, pero hindi pa po ako water baptized. Sa panaginip ko po, sinabihan ako ng Panginoon, nagpakita si Lord sa kanya, na magpabautismo ka sa tubig. Bigla po ako nagising, kaya tumawag ako agad sa inyo. Sabi ko, naku, napakalamig ng swimming pool ngayon. Bali, asa kusuin natin. Tinawagan ko si Sister Pastora Jane. Pastora Jane, makipag-connect ka doon sa Malacanang, yung swimming pool doon, yung public swimming pool, sa Alegi public swimming pool. I-connect mo agad, tawagan mo, pupunta agad tayo doon alas 5 ng umaga, may babautismuhan tayong sister. Talaga po, oo ako, totoo yan. Nagpunta kami doon. At alas 5 ng umaga, madilim pa. Nung kinapa ko yung ang lamig-lamig, sabi ko, ako Lord, ang lamig-lamig nito. Sana mala may tubig na mainit kaming man lang. Wala pang laman ng sikmura ako nung time na yun, parang gutom pa ako. Ako, Lord, wag nawang pasukan ako ng lamig ang aking tiyan. Sabi kong ganun. Tinuloy ang water baptism. Tuwan-tuwa yung sister.
Pero wag nawang ganun, kapatid, na madaling araw at istorbihin niyo naman kami. Ah. Kasi yung sister na yun, panaginip kinausap siya ng Diyos. Sabi siguro ni Lord, hinihintay siguro ni Lord, hindi ito nagpapa-water baptize. Alam niyo kasi pag hindi kayo nagpa-water baptize, that is a very serious offense niyo sa Panginoon. Ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa nagpapa-water baptism. Serious offense kay Lord yun. Kasi mahalaga kay Lord ang water baptism. At ano ba ang nangyayari, kapatid? No? At kita natin yung aking conclusion sa mga verses na pinakita ko. Next slide. Bilisan na natin. Ayan. We see from the verses that we read that to be a Christian is to be baptized in water. Ang pagiging Kristiyano pala, ibig sabihin ay baptized in water. Pag nagsabi kang Christian ako, automatic, baptize ka dapat sa tubig. Hindi pwede kang mag-claim Christian ako na hindi ka nababautismuhan sa tubig. Mukhang gustong-gusto na nila, no? Okay na, ngayong gabing ito, baptism na. Baptism na, sobrang lamig yan, kapatid. Buti kung may baon tayong tubig na mainit, no, ha? At iyan natin ng swimming pool, at least mainit-init yun. No believers who have been saved that have not been baptized in water. Wala pong mananampalataya na naligtas na hindi na bautismuhan sa tubig. Sa mga binasa natin, ang daming references sa Book of Acts. All who have been saved by faith have been baptized in water. Lahat ng naligtas ay nabautismuhan sa tubig. What happens in the spiritual realm when we are baptized in water? Ayan, next slide natin. Ano ang nangyayari pag tayo po ay nagpabautismo sa tubig? Ipinakita yan ng Panginoong Yesus. Kung ano ang nangyari na nabautismuhan ng Panginoong Yesus, ganyan din ang nagaganap sa atin in the spiritual realm. Number 1, pag nagpabautismo ka sa tubig, nabubuksan ang langit sa buhay mo. There's an opening of heaven over your life. Mark chapter 1 verse 9 to 10. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And when he came out of the water, immediately he saw the heavens being torn open. Ganyan pala ang nangyayari pag tayo ay nagpapa-water baptism. Bumubukas ang langit sa buhay natin. Wow, sarap naman. Sana all. Amen? At ikalawa, kapatid, na nangyayari in the spiritual realm, when we undergo water baptism, there will be an empowerment of the Holy Spirit over your life. Hindi lamang bumukas ang langit, kundi bumaba ang banal na Espiritu kay Jesus. Sa atin pala, ganun. Pinapalakas tayo ng ating Diyos pag nag-undergo tayo ng water baptism. Sampalatayanan mo yan, kapatid, na may mangyayaring bagay, sasamahan ka ng Holy Spirit saan ka man pumaroon. At ikatlo, kapatid, na nangyayari pag nagpabautismo ka sa tubig, tuwang-tuwa ang Diyos sa iyo. Nakangiti si Lord sa iyo. Ang sabi, pagkatapos si Jesus magpa-water baptism, a voice came from heaven. Very proud si Father kay Jesus nang magpa-water baptism. Sabi, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." Tagalogin natin. Ikaw ang aking minamahal na anak at sa iyo tuwang-tuwa ako. Di ba? Yun. Ako'y tuwang-tuwa sa iyo. So pag pagpa-water baptism ka, tuwang-tuwa si Lord sa iyo. Kaya nung magpa-water baptism ka nun, kapatid, tuwang-tuwa si Lord sa iyo. Kaya lang hindi mo na-realize yung bagay na ginawa sa iyo. Pero yan ay napakahalaga sa buhay mo. Natuli ka ng water baptism. Purihin ang Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Okay?
Ang tanong, pwede po bang ulitin ang water baptism ko? Depende. Kung yung unang water baptism na ginawa sa'yo, pinilit ka lang ng leader mo. Oo, kasi wala sa puso Kaya wala nangyari. Kaya sarado ang langit. Kasi ito dapat willingness. Kasi bakit nangyari kay Jesus Christ yan? Bumukas ang langit, bumaba ang Holy Spirit sa kanya, nalugod si Father. Di ba ayaw nga siyang bautismuhan ni Juan Bautista Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na bautismuhan kita. Hindi, gawin natin para sa buong katuwiran. Kasi kinakailangan gawin yun para pagiging masunurin bilang anak. Pagiging masunurin. At saka isa pa, yun ay pagsasalarawan ng mangyayaring ministry ni Jesus. Kanyang pagkamatay, sa kanyang paglibing, at sa kanyang pagkabuhay. So, ginawa. Yan po, mga kapatid. Okay? Kaya, yung kung nais nyo magpa-rebaptize, nasa inyo yun. Pero kung nauunawaan naman mo naman ang ginawa sa'yo, hindi na kailangan ang rebaptism sa'yo. Yung baptism na ginawa sa'yo, sapat na yun. Sige. Kapag tayo din po, ino-consider po natin dapat po may change life. Ano po kaya yun kung immediately? Yun naman kasi kinakailangan, alam din ng tao na save siya. Kaya tinanong mo kung are you saved? Kasi dito sa Bible, hindi na muna, kung biblical hindi muna, okay, 1 year na tinigan namin kung na bago ang buhay niyo. Wala Right away. Kasi totoo nga talaga na tumanggap sila kay Lord Nagpatuloy talaga sila kay Lord. Nagpatuloy talaga sila kay Lord Yun po ang mahalaga dito. Talagang totoo yung salvation na tinanggap niya. Kaya nga kailangan pag tumanggap kay Lord, kausapin niyo Di ba? Na totoo bang kumilala ka ba talaga kay Jesus? Ganon. Hinahanapan natin ng testimony yung tao. Siyempre naman. Pero kailangan, kapatid. Kaya nga iba, pagdalo, bago agad ang buhay Ako pag-attend ko kaagad, tanggal agad sa akin yung paninigarilyo Tsaka pag inom ng alak, tanggal agad. Hindi ako nagkano roon. Wala akong, tawag ito, walang struggle. Wala nawalan ako ng gana ng paninigarilyo, Brad. Nawalan ako ng gana sa paninigarilyo. Nawalan ako ng gana sa pag-inom. Pati sa pagsugal. Wala nagsabi sa akin, hindi ko nga narinig sa preaching yun nung umatin ako Kusa Ba't ako nawalan ng gana? Kasi, pag-attend ko ng gawain, di siyempre, uwi sa bahay, pagtapos kumain, sigarilyo agad. Bumili ako ng sigarilyo. Wala nagsasabi sa akin na ayaw ng Diyos yun Humitit ako, kaya lang nasuka ako. Ang pait. Yun po yun. Sabi ko, suka ko ng suka doon sa tapat ng tindahan. Bakit? Sabi ko, ang pait ng sigarilyo. Luma yan, nakipag-away pa ako doon sa tindera. Sabi, kalalabas lang Lahat halos nabili ko, kahit yung mga brand new na Philip nung araw, mamahal doon ng panahong yun. Tsaka Marlboro. Nung Fortune kasi yung binili ko, inisip ko, kako ano lang ito O kaya ay Fortune at saka yung Winchester. Yan ang mga sigarilyo nung araw. Mga medyo mura lang. Yan naman nakalaga na yung mga medyo mura sigarilyo. O kaya Winston yan. Mga sinisigarilyo ko yan dati. Ganon. So yun. Tapos biglang nawala. Pati pag-inom Pag-inom naman, pait na pait talaga ako. Ayoko na. Walang nagsabi sa akin, bawal yun. Wala. Yun ang sabihin, kaya nga nung water baptism, yes, napaano agad ako, kaya lang 8 months pa hinintay ko kasi naghihintay pa daw sila ng babautismuhan. Kaya po pwedeng right away pag tumanggap ka, nabago na agad ang buhay mo. Sige, huwag ka mahiya, sis. Okay lang. Labas mo yung nasa loob mo. Paano po kung tumanggap pa po kay Lord nun, pero wala ka pong awareness pa about sa water baptism? Valid po ba kayo? Yung parang... Pag sinabing hindi namin natin yung walang awareness, ano yung sabihin ng walang? Parang hindi mo pa po alam yung totally meaning kung ano po yung meaning ng baptism. Parang
tumanggap ka po kay Lord, tas nagpabaptize ka po, pero hindi mo pa po alam yung total Tunay na meaning. kahulugan ng Apo. water baptism. Like, Pwede magpa-rebaptize yun. Kasi hindi niya naintindihan talaga. Kasi, importante kasi naunawaan mo ang isang bagay eh. Huwag niyong gagawin ng mapa-water baptize kayo na hindi mo naintindihan. Kaya lang sabi kasi ng cell leader mo, hindi, sige, sama ka dyan. Kinalista na kita. Ano ba yung water baptism na yun? Di ba? Pinilit ka na lang eh. Wala. Kaya hirap din po. Di ba? Kaya dapat kayo, may knowledge kayo about water baptism. Nagpagpapaliwanag kayo sa mga kasamahan nyo. Okay? Kaya itong teaching na ito, unawain yung maigi ito kasi gagamitin kayo nila para mag-share sa iba ng patungkol sa water baptism. Ano ba? Jason, may invited ka siya next Sunday, bago. Pagtanggap dito, binilungan mo agad siya. Naintindihan niya yun. Tapos sabihin sa niya, magpa-water baptism. Sabihin mo agad sa leader mo para schedule agad natin. Nung linggong hapong yun, bautismohan siya. Sige, sasama tayo. Babautismohan natin agad ng Sunday afternoon na yun. Sige, Brad. Dapat magpa-water baptism? Kasi paano po yung mga bata po? Yung age niya. Okay, maganda yan. That's a very, very good question. Okay? Ilang taon na kailangan yung tao ay babautismuhan sa tubig? Sa ngayon kasi, may mga ilan, 12 years old pa lang, medyo yung mind niya, madali agad umintindi. Kasi ang water baptism, hindi ginagawa sa mga baby. Kasi sa water baptism, kinakailangan ang requirement, sumampalataya. Kailangan may knowledge siya. Kasi yung faith knowledge din yun about God. Ngayon, ang baby, dapat bang bautismuhan ang baby sa tubig? Di ba yung binyag na sinasabi? Hindi po, kasi wala pa yun sa sapat na kakayahan para umunawa at sumampalataya kay Jesus Christ. Ngayon, ano yung edad na yun? Depende. Kaya nga tinatanong muna yung mga ganong bata pa lang, naintindihan mo ba si Jesus? Kung sakaling mamatay ka ngayon, saan pupunta ang kaluluwa mo? Pag sumagot yung bata, sa langit po. Bakit? Kasi po, sumasampalataya ako sa Kanya eh. Saan makikita ang talata? Ang sabi po ng John 3:16, intindihan ng bata ang kaligtasan. Bautismuhan siya. Kasi nauunawaan niya eh. Minsan yung bata, daig pa nga yung matanda eh. Di ba? Kung mamatay ka ngayon, saan pupunta ang kaluluwa mo? Yan po ay hindi ko po alam. Walang nakakaalam po saan pupunta. Sinigot ako ng ganyan eh, kaya hininto ko yung water baptism doon sa isang tao eh. Babautisman ko na nga sana, tabi na kami ng dagat eh. Buti na isip ko yun, sabi ko, tanungin ko nga, kung mamatay ka, sister, ngayon, wag nawa. Nabago ka dyan. Pag baba mo sa tubig, biglang nabago ang ulo mo at namatay ka. Saan pupunta ang kaluluwa mo? Ang inaasahan ko sa lagad sagot niya, sabi niya, yan, pastor, ay isang hiwaga. Walang nakakaalam kung saan pupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay daw. So, ibig sabihin, hindi ka pupunta sa langit. Hindi ko po alam. O ako sabi ko, sige, magbihis ka na uli. Bakit po? Hindi tuloy yung water baptism. Hindi ka ako. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Bakit po uwi tayo? Pinaliwanag ko sa kanya. Kasi walang binabautismuhan na hindi ligtas. Ang taong ligtas, alam niya kung ligtas siya o hindi. Faith yan eh. Di ba? Yun po yun. Okay? Sino pa ang tanong bago natin ibakbakasan? Ito si Cha. Sige, Cha. Lapit dito, Miss Cha. Huwag kayo mahiya magtanong kung gusto niyo ng ano. Sige, ma'am. Si Jesus po ba, dinedicate siya nung bata siya? Di ba nung malaki po siya, doon na siya na water baptized ni John? Oo. Nung bata po ba siya, na-dedicate din po siya gaya ng ginagawa ngayon? Na yung mga bagong mga bata, di ba, dinedicate muna? Di ba? Paano po yun? Nabasa mo ba yun sa Bible? Na si Jesus dinedicate Hindi ng bata? po. Ay, hindi mo nabasa? Nasa Book of Luke yun eh. Book of Luke, chapter 2. Di ba, inalay siya ng kanyang mga magulang sa templo, si Jesus.
Inalay siya. Kaya siya ang ehemplo natin, ang mga bata, hindi bina-water baptize, inahandog o inaalay sa Panginoon. Pero hindi yun water baptism. Iba yun, iba yung water baptism sa pag-aalay, paghandog ng sanggol o ng bata. Ayan. Medyo salamat sa tanong mo. Okay. Magbasa ka ng Bible, ha? O sino ba nais magtanong? Sige. Ikaw, Brad, sige. Pakibigyan ng mikropono si Brother Jason para marinig ka ng iba. Medyo malayo po yung tanong ko eh. Dapat may kinalaman sa water baptism. Sige. Tawag po dito, di ba kung sa Katolika po, pag yung baby, mga ilang buwan po bibinyagan, paano naman po kung yung nanay-tatay mo ay Christian, paano po yung bibinyagan? Kasi required po rin sa mga school, pati sa mga city hall, pag kukuha ng mga birth certificate, kailangan mo sa kanya binigyan. Kailangan ng papel kung saan na baptisma, parang gano'n. Kung saan ka bininyagan. Gano'n. Ano po yun? So ngayon, kaya nga ang binyag nyo, di ba, yung water baptism. Katulad ng may family sa Mindoro, kinuha na ang mga anak nito na mga maliliit pa lang, dinala sa Hong Kong. Kaya lang, hinihingi ng Hong Kong Embassy yung pong sinasabing binyag nila ng mga bata. Sila kasi nakakilala kay Lord. Hindi na sila bininyagan ng bata pa lang. Kaya ang nangyari ay hanggang sinintay silang lumaki at sila ay wina-water baptized. Kaya nung sila ay wina-water baptized, yun ang ginamit nila bilang binyag nila. Tinanggap ng Hong Kong government yun. Tinanggap yun. Yung water baptism certificate, importante pala yan. Kung Christian ka na, dati meron kang parang sinasabing PSA bautismo ba yun? Tama ba yung PSA ba yun? Bautismo? Oo, yung baptismal certificate sa Katoliko, di ba? Yun ang pinipresent mo. Pag naging Christian ka na, kahit hindi mo na gamitin yun, yung water baptism certificate ang gagamitin mo. Meron tayong kapatiran sa San Diego na mag-a-abroad, kailangan daw yun lang ang hinihingi, yung binyag. Wala siya, hindi pala siya napabinyagan ng magulang niya. Dumapit sa amin at para daw siya ay makarating na ng Amerika. Yun lang daw ang hinihingi ng American Embassy. So ang ginawa ko, binautismuhan sa tubig, tapos inisyuan siya ng water baptism certificate. Dala-dala niya yon sa US Embassy. Tinanggap ng US Embassy. Inonor ng US Embassy. Kasi document siya. Kaya sa water baptism, hihingi kayo ng water baptism certificate. Meron tayo noon, nag-i-issue tayo noon ng water baptism certificate. Pero kung siya ay na-dedicate na sa born again, child pa lang, maliit pa lang na bata, pwedeng gamitin yun. Pero kung hindi, halimbawa, Christian ka na, yun pa ba ang gagamitin po kaya yung sa Katoliko ko? Born again na ako ngayon. Di, yung water baptism certificate ko, ang aking ipakikita. Ino-honor po Amerika at saka ang Hong Kong Embassy ay in-honor. May higpit yung mga embassy na yan, pero in-honor nila. So, ibig sabihin, document pala yan. Yung water baptism pala, alam nila sagradong gawain yan. Okay? So, yun. So, yung sinatanong mo, yung mga maliliit na batang yun, di ba? Yun, pwedeng gamitin ang water baptism certificate. Kaya pag kayo ay na-schedule ng water baptism, may lalapit kayo. Siya nga pala, Sister Tayuka, sa kanya po lalapit ang mga nais na water baptize, hihingi ng form kay Sister Camille. At kayo din ang hihingi sa kanya ng water baptism certificate. Mag-a-apply din kayo. Pero hindi po libre yun kasi binabayaran din po natin yung paggawa nun Pero mura lang. Huwag kayo mag-alala, hindi po 1,000 ang halaga nun. Mura lang po yung water baptism certificate. Yan, lalapit kayo kay Sister Cams. Siya ang in charge dyan sa lahat. Okay? Matanong, huli tanong. Ikaw, Mr. Aguyaoy. May tanong ka? Okay, may iya.
Wag kayong uuwi na may mga tanong ka pala. Nag-uusap-usap kayo sa bahay. Ba't di mo tinanong? Ganun. Di ba, no? Ba't di mo tinanong? Sige. Ang tanong ko lang po, Bishop, dito. Di ba pag sa Catholic po, kada pagbinyag po, sineselebrate po nila? Oo. Wait lang. Pag sa water baptism, pwede rin, maghanda ka. Ginagawa ng mga ano yan. Alam mo si Regine Velasquez, sa kanyang water baptism, pinost pa sa social media yung water baptism niya. In-invite niya yung kapwa niya artista, nagpakain siya, nagre-rejoice siya, pinapahayag niya na siya ay kawa-water baptism naman niya. Sige po, Bishop, buko na. Hindi na pa tayo kukuha ng sa water baptism. Siguro kung bata kayo, yung mga tinatawag na child dedication. Kasi child dedication meron ninong eh. Pero yung sa water baptism, matanda ka na. Hindi na po yung kumukuha ng ninong at ninang sa water baptism. Wala na po. Kasi si Jesus na magpapaptize, wala na siya kasamang ninong at ninang eh. Maski yung mga nabasa natin ng water baptize, wala na po ninong at ninang nakasama. Sila ay binautismuhan. Okay, sino pa may tanong? Si Brad? Wala? Baka magsisi kayo, ha? Sige, yung mga hindi malinaw sa inyo, gusto nyo malinawan patungkol sa water baptism. Pero malinaw, ang water baptism hindi nagliligtas. Ang nagliligtas yung faith natin kay Jesus. Ang water baptism is the first obedience natin after tayong masave. Importante yun. O ikaw, miss, wala. Kontento na. Sino ang mga hindi pa na water baptized, tumayo para ma-recognize natin at ma-schedule kayo? Sige, okay, ang dami, praise the Lord. Ayan. Kapatid, nawa, wag naman kayong managinip mamaya. Baka mamaya bigla tatabag kayo sa akin madaling araw. Pastor, kinakailangan ko na water baptized ngayon. No? Ang lamig po ng tubig. Okay? Ayan. Tingnan nyo ang mga mukha nila. Ay, ando pala si Mary. Praise the Lord. Ayan, no? Ayan. Ilang buwan ka nang dumadalo, Mary? Magwa 1 year na. Magwa 1 year na, hindi pa na water baptized. Buti nandito ka, naka-attend ka. Narinig mo ang paliwanag sa water baptism. Okay? Ayan. Ngayon, bisan ang mga ito, puna kayo. Ako ang magtatanong, paano po yun kung hindi ako payagan ng magulang ko? Huwag niyo munang sasabihin sa magulang niyo na kayo'y magpapa-water baptism. Kasi hindi nila naintindihan yung teaching eh. Kaya kukontra sila. Kasi iniisip ng iba ang water baptism, pagpapalit ng relihiyon. Hindi po eh. Wala man tayong pinaliwanag yan eh, pagpapalit ng relihiyon eh. Di ba? Oo. Kaya hindi nila naintindihan yun. At sasabihin pa sa'yo, ba't ka magpapa-water baptism? Nung sanggol ka palang, bininyagan ka na. Ayan. Isa rin po yan. Huwag niyo pong sasabihin, ito'y personal na lang ho ninyo. Okay? Ganyan din ang ginawa ko noon ng water baptism. Hindi namin sinabi sa nanay namin, sa tatay namin. Nalaman lang nila, nung maisama ko sa church, at sila'y iwa-water baptize. Tinanong ako, na water baptize ka pala, sir, pwede ko sabihin sa inyo, kukontra kayo eh. O, di ba? Ganun eh. Kasi hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon. Kaya wag niyo pong sasabihin sa kanila. At magkapalan kayo, Nay, kaya kayong dalawa, Nay, tayo, magpapa-water baptism kami. Nako, pwedeng hadlangan nila kayo. Kaya, sarili nyo na lang ninyo. Kasi personal din naman yun sa Panginoon. Pero yung certificate nyo, wag nyo i-display sa bahay. O ano yan? Ano yung water baptism? Itago na lang ninyo sa inyong mga Sa kanila, pag nakakilala sila kay Lord, saka nyo i-display yung water baptism certificate nyo. Di ba? Sige. Ralim. Nawawala. That's a very good question. Ipahahanap natin yan dito sa ating in-charge.
kay Sister Cams. Si administrative department yan eh. Yung sa'yo rin. Tagal na pala, ano? Ang tanong, nagpagawa ba kayo ng water baptism certificate? Baka hindi kayo nagpagawa. Oo. Kasi dapat, Cams, ang mangyari, lahat ng mga list, di ba, meron naman tayo doon. Tignan mo kung napagawaan ng, tapos singilin na lang sila sa bayad doon sa paggawa. Mura lang naman. Para meron po kayong water baptism certificate. Importante kasi yan sa buhay nyo bilang Kristiyano. Okay? So wala nang tanong, kapatid? Alright. So sa dami ninyo palang hindi pa nababaptize, salamat. At tayo ay nakapagtalakay yan patungkol dito. Sige, tayong lahat ay tumayo. At tayo ay mag-pray. Aba, salamat po sa gabing ito. At niloob po ninyo na bawat isa po sa amin, O Diyos, ay makaunawa at makaintindi po nitong aming pinag-usapan about water baptism. Nawa, Lord, tumimo ito sa puso namin at ma-inspire kami, O Diyos, na yung hindi pa nag-undergo ng water baptism ay mag-undergo ng baptism in water. Salamat po. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Sa next meeting natin,